Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyo higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan may nagtanong, ano daw ang gusto mo? Ikaw ang umiibig pero hindi ka naman iniibig, o yung hindi mo iniibig pero ikaw naman ang iniibig. Ano ba ang mas gusto raw natin? Minamahal natin yung isang tao pero hindi tayo mahal, o yung mahal tayo pero hindi naman natin siya minamahal. Ano ba raw ang mas maganda? Mahirap sagutin, ano po? Lalo pa po kung ang pagbabasihan natin yung ating ebanghelyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang Sabado ng umaga dito po sa ating Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Sabado, Pilgrim's Day. Ayan, araw na kung saan maraming mga kadeboto tayo ang dumadalaw din po dahil marahil walang pasok o kaya mas magaang ang traffic sa lansangan. Pwede ba nating pagpalain ang bawat isa? Sabihin natin sa iyong katabi, God bless you. Hindi ka uuwi mula sa Quiapo Church na wala kang blessing. Ayan. And it starts from all of us. Mahirap sagutin po yung tanong na iyon dahil minsan meron talagang mahal na mahal ka pero sinasama ang palad, hindi ka mahal. No? Meron naman na ikaw ang nagmamahal pero hindi naman ikaw minamahal. No? Mahirap. Sa katunayan ng Ebanghelyo ay patungkol dito.
patungkol sa hindi lahat ng pagkakataon laging may pagbalanse o mayroong mutuality o mayroong parehong pagpapalitan. No? Hindi lahat ng pagkakataon mahal ka ng minamahal mo. Okay? Hindi lahat ng pagkakataon. Dahil kung ating titingnan ng Ebanghelyo, may sinasabi dito ang Panginoon. Yung taong namumuhi sa iyo, yung taong kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa iyo, sa opisina, o doon sa inyong lugar, sa mga kapitbahay ninyo, yung taong nangaapi sa iyo, nangiinsulto, minamaliit ka, yung taong minsang sinaktan ka, ang sabi ng Panginoon, huwag mong gantihan ng kapareho na trato. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mahalin mo pa. Mahalin mo pa. Yung umuusig sa'yo, yung nagmumura sa'yo, wag mong babalikan ng mura din. Kung sinisiraan ka, wag mong balikan ng paninira din, hindi daw. Ang sabi sa Ebanghelyo ngayon, ipagdasal mo pa. Idalangin mo ang umuusig sa iyo. Hindi yata balanse. Sa sukatan ng mundo, hindi ka tanggap-tanggap. Hindi po ba? Dahil nahirati tayo na balanse dapat. Ibig sabihin, kung ano yung binigay mo, kailangan yun din ang tatanggapin ko. Balanse. Patas, ika nga. Pero, kung titingnan natin yung Ebanghelyo, hindi naman laging dapat balanse. May mga pagkakataon na ikaw lang ang magmamahal. May pagkakataon, ikaw lang ang magpapahalaga. May mga pagkakataon, ikaw lang magpapakumbaba. May mga pagkakataon, ikaw lang ang mag-e-effort. May mga pagkakataon, ikaw lang ang magsasakripisyo. Pero hindi ka tatanggap ng kapareho na sa ginawa mo. Alam niyo ang Panginoon, hindi naman siya ganun kasadista. Mukha kasing kaawa-awa ka naman kapag gano'n, ano? Hindi naman ganun nagtotorture ang Panginoon. Hindi. Bakit? Dahil, ang sabi sa Ebanghelyo, kung yun ang ating nagiging tugon sa pait, sa sakit na ibinibigay sa atin, ngunit ang iginaganti naman natin ay kabutihan, pagpapala pa, mayroong panapat ang Diyos. May pambalanse ang Diyos. May pampuno ang Diyos sa nawala sa iyo. Ano yon? Ayon sa Ebanghelyo na binasa natin, ang gumagawa daw nito ang siyang ituturing na tunay na anak ng amang nasa langit. Alam niyo naman kung paano maging anak ng isang mayaman, makapangyarihan, sobra-sobra pa ang ibabalik sa iyo. Opo, hindi man maganda sa mata ng mundo, hindi man sang-ayon ang lahat ng kaibigan o nakakakilala sa iyo sa mga pagmamahal, kabutihan na hindi nasusuklian na ginagawa mo, pero hindi pa babayaan ng Diyos na aalis kang luhaan. Mayroon at mayroon ibibigay ang Diyos sa iyo. Huwag mo nang hintayin na bayaran ka ng mundo. Doon tayo na-frustrate, no? Yung frustration natin, alam po ninyo, madalas nag-uugat yan doon sa hindi natin natatanggap yung inaasahan natin. Hindi na ibabalik ng buhay yung ibinigay natin. Doon ang gagaling ang frustration natin. Ano po? Kaya tumitigil na tayo magmahal, tumitigil na tayo makinig,
tumitigil na tayong tumulong, tumitigil na tayong magpatawad o magpaumanhin. Tumitigil. Dahil frustrated na tayo eh. Paulit-ulit na lamang. Sobra-sobra naman. Pakatandaan natin, hindi hahayaan ng Diyos na hindi mangyari ang katarungan. Kung hindi ibibigay ng mundo ito, ibibigay at ibibigay ng Diyos sa atin. Sa maraming kaparaanan, sobra-sobra pa. The world may disappoint us. The world will frustrate us. Hindi minsan kayang ibalik ng mundo ang ibinigay mo. Pero sisiguraduhin ng Diyos, matatanggap mo, sobra-sobra pa ang ibinigay mo sapagkat siya mismo ang magbabalik, magpupuno at labis-labis pa.